Hello everyone, I'm Aiza. Hi everyone! I'm Daniela. Kumusta po kayo? Ako naman si Joshua at syempre, Aiza at Daniela. Nais nating batiin ang ating mga viewers ng Happy New Year! Happy New Year po! Kayo, Happy New Year din sa inyo. Happy New Year, Joshua and Aiza. And welcome sa pinakabago niyong kakwentuhan. This is Social Media Roundup. Ano ba yung mga nakaka-excite na dapat abangan ng ating mga viewers sa ating episode? On this program, sa Social Media Roundup, mapapanood natin yung mga vlogs and contents ng mga kapatid na content creators. At napapanood din natin sila sa iba't ibang platform. Ganun. Eh, ikaw, Aiza, anong ginagawa mong vlog? Ang vlog ko ay cooking vlog. Wow. Ayan. So, Balita ko, parang Oh, sarap ha? grabe yung views ng vlog mo, Aiza. Okay. panoorin nyo na lang po, hanapin nyo po sa YouTube channel ko, Patrings Kusina. Yun, Ayan. nag-promote Subscribe na. nyo na din. Nag-promote. Patrings Kusina. And our dear viewers, baka meron din kayong mga content of vlogs. I-type nyo na lang dito sa comment section at sa mga susunod na episode ay baka ma-feature namin kayo at makasama namin kayo. Daniela at Aiza, ano yung pinaka-memorable experience ninyo nung kayo nagta-travel? Yung sa akin kasi is yung nagpunta kami ng Zambales. Meron kasi doon Boracay. Uy, Boracay. Grabe yung accent eh. Boracay inspired. Which is, may white sand doon. And yun nga, nag-swimming kami, nagkaroon ng family gathering, mga ganon. Gathering. Yes. Kaya hindi ko talaga malilimutan yung travel na yun kasi nga sama-sama kami doon. Oo. Ako naman, yung pinaka hindi ko makakalimutan ay yung nag-travel kami sa Tagaytay kasi nag-enjoy yung mga anak ko. Ganon din kami, nag-enjoy din kami sa mga rides at bukod doon maraming magagandang mga pasyalan din doon sa Tagaytay at kainan na rin. Hindi nyo ba ako tatanungin? Sige. Ikaw, Ikaw ano naman, ba? ikaw naman, Joshua. Ikaw naman. Sige, sumagot ka. Pinaka-memorable ko yung pumunta kami ng Tagkawayan, Quezon Province. Wow, Quezon layo, Province. Layo. Kasi nga, probinsyang-probinsya eh. So, marami mga halaman, may mga gulay, masasarap yun. Masasarap ang gulay, syempre. So, ano lang talaga, talagang probinsyang-probinsya siya. Maglalakad ka napakalayo. Para kang talagang, yung pagpunta mo doon, bago ka makapunta sa mga punta-punta, no? Bago ka makapunta sa mga gusto mong puntahan, katulad ng mga sikat, di ba, na mga pagkain, ng mga fast food, no? Maglalakad ka pa na napakalayo. Pero ang pinaka-the best talaga sa akin, yung makapunta talaga ako sa lokal ng Tagkawayan. Ayun. Sobrang ganda ba ng lokal doon? Sobra. 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 Kayo mga viewers namin, ano ang pinaka-memorable na travel experience na napunta ninyo? I-comment nyo dyan at pwede nyo din i-comment ang mga vlog or content ng inyong mga travel. Katulad ng mapapanood natin ngayon. Let's watch this! Okay, magandang umaga ulit sa inyo mga paps. Nandito ulit kami sa Shell, Boso. Kasama ko po si Tatay Rider, for rider natin. Huli natin yung interview natin kanina. Ano bang nararamdaman niyo pag bumabiyahe kayo ng ganyan? Ito talagang kaligayahan na natin ito, ano? Sa akin lang ha, para sa akin. Para tayong bumabata. Oo, di ba? So iba yung feeling talaga na kapag ka nagmumotor ka, parang batang-bata naman, bumalik ka naman edad ninyo, ganun. Yan, kaya tayo kahit ganito may edad na, hindi nakakaalam, ano po? 25 years old na po. Di wala pang sumasakit sa ating mga buto-buto, ika nga, mga kasukasuan. Kaya ito, nag-i-enjoy tayo sa ating mga pag-ride. So narinig mo yan, Paps, ha? 75 years old, pag dumating tayo sa puto nyo, dapat ganyan pa rin tayo kalakas. Dahil nagmumotor tayo, di ba? So gayahin natin si Tatay Dan, ha? Kailangan motorcycle ang dala natin pag 75 years old. Hindi tungkod. Kasi sa 75 years old, ano bang nararamdaman nyo ngayon niya? Tignan nyo naman yung suot nyo, mula sa sapatos, sa pantalon, sa jersey niya, sa gloves niya, pati yung helmet na naalala ko, di ba? Tatandaan nyo po yan. Sabi nga nila, yung mga nakakakita dyan tatay, saka pati underwear ano din ha, purple, violet. Mga Paps, so ito lang, second interview ko sa kanya. Mamaya pupunta tayo dun sa Marinacay. Palo Alto na, tapos rides ulit tayo dun. Para makasama pa rin natin siya. Samantalin natin itong linggo na to, na puro tayo rides. Libre tayo ngayon linggo nito. Libre tayo ngayong araw na to. O, sige. Kami maglalakad. Alright.
kayong kumain. Oo Oo naman. naman. Sino ba namang Ako, tama. hindi? Kaya nga yung cravings ko kasi ngayon is yung orange egg waffle. Wow! Uy, ano yan? Pricey, ha? Pricey! Oo, Ang social naman talaga yan. yun. Social, Kapag nalaman nyo yun, grabe, masasarapan talaga Ay, kayo. ano kaya yan? Yun. Parang Makabili sosyalin nga yan, ah. Yung Bibili ako pagkain yan, na bibili yan, ako ah. yan. Oo. Oo. Kwek-kwek lang yun. Quick lang yun. Kaya pag ginagawa bibili na nila ako eh. doon sa labas, sabihin ko, pabili nga pa ng orange egg waffles. Yeah, with accent pa Oo. yan. Oo, Pero ikaw ba, Joshua, ano bang favorite mong street food? Fried noodles. Talaga. Mm, Eh, Ano ba yan? Magandang tanong yan. Magandang tanong. kasi kain lang ginagawa. Pagkain talaga eh, Pagkain, no? di ba Ready ka nakakagutom kasi. mag-explain eh. Yung fried noodles kasi, may toge yun. Mm. May pansit. Di ba? Ano yung favorite sauce? Siyempre, kaya fried noodles eh. Oo. Ano yung favorite sauce mo doon? Teriyaki. Ah, baka sabihin niya, sarap takoyaki na. at teriyaki. Ang Ikaw sarap naman, nun. Ice, anong favorite mong street food? Ang favorite ko naman ay yung siomay. At speaking of siomay, alam ko merong lugar na kung saan makakabili ng masarap na gawang siomay at saka fried noodles. At iba't iba pang mga street food. Wow. Pero balita ko, andun si Ate Bethel ngayon. Ay, oo nga. Ayan, sige. Di tayo sinama, di tayo Oo sinama. eh. Oo Kaya nga. panoorin natin si Ate Bethel ngayon. Hi! Bethel here, aka Travelberries. Isa sa mga hashtag thankful no matter what moments natin this year is ang pagluwag ng mga travel restrictions. So, pwede na tayo aligumala kasama family natin. Today, samahan niyo ako sa Binondo, oldest Chinatown in the world, para sa trending na food crawl adventure. Saan kaya tayo magsisimula? Let's drive first down this famous street, Ongpin. So, andito tayo ngayon sa Cafe Mezzanine. Sa baba, ano to siya, Shuan Key. So, sa baba, para siyang open lang na fast food chain. Tapos, dito sa taas, Cafe Mezzanine, same lang sila ng food na siniserve dito. Same lang din yung makers. Kaso, aircon dito, tsaka mas maganda yung view. So, mas mahal lang siya ng 30 pesos or 40 pesos more. Okay. Dito sa Cafe Mezzanine, sinasabi na parang fireman's cafe kasi part of their earnings napupunta sa mga firemen. This first dish is a beef wonton noodles. Malaki ang serving niya and ang nagustuhan ko is the flavor of the broth and the texture of the noodles. Next, we have their version of kikiam. Yes, chopstick noob ako, pero practice makes perfect. Their kikiam is very chewy, but it's especially good with the sauce. Then we have their oyster cake. For me, acquired taste siya. Okay naman ang lasa, pero for me, medyo slimy ang texture. Now this one's my favorite. Their beef tendon. It just melts in your mouth sa sobrang tender ng meat. I can finish this whole bowl. Last is a xiaolong bao. This one is chicken cucumber with malunggay. Very tasty siya and malalasahan mo talaga ang malunggay. Masarap and healthy! Grabe, first stop pa lang busog na ako kaagad. Pero the food crawl must go on. Next stop is just down the street. Ito ay dinadayo daw talaga ng mga tao. Let's see what the hype is all about. Hi! So, nandito tayo ngayon sa Shanghai Fried Xiaopao. Ayun, so wala siyang dine-in area. Tapos,
Tapos, niluluto siya. Makikita nyo na niluluto siya. So, ma-make sure nyo na fresh talaga siya. Tapos, ang daming pila. Tara! Ulit. Ayan, sobrang init pa niya. 35 pesos isa. Fried siopaw siya, pero yung sa baba lang talaga yung fried. Steamed pa din siya. And sobrang init pa talaga, parang hindi ko kayang tikman. Palamigin ko muna. Wait lang. Habang pinapalamig natin ang ating siopaw, let's go straight to our next stop. Dong Bay Dumplings. Malapit lang din ito, it's just down Yuchanga Street. Wala pa rin sila dine-in, so let's just take it to go. Tada! See, umuusok pa. Sana nakikita nyo na umuusok. Then, tikman natin. Wala pang sauce, pero sige, tikman natin. Init. So, yung flavor niya pala is kutsay with pork. Ito daw yung pinaka-best seller nila. 14 pieces, 200 pesos. Sobrang sulit na. It's not a Binondo trip if you don't go down the famous Jones Bridge. And while we're here, let's grab some dessert. Yay! May ice cream! Sarap kaya mag-dessert dito. Oh, muntik ka na malimutan ng siopaw natin. The siopaw itself is small, pero ang daming yung laman. Very tasty siya, and it really is a must-try. Thank you for joining me on this Binondo food crawl. Sana ma-try nyo din ito ng family nyo. Let me know your favorite food stop here. Bye and take care! So, sa mga naghahanap ng pwedeng parkingan, kung saan sila yung starting point ng kanilang food crawl, meron dito sa may malapit sa Jones Bridge, yung Escolta Car Park. Safe din po yan. Tapos, on the other end ng food crawl na to is yung pinakamalapit na safe is yung Lucky Chinatown Mall. Ayan. Ulit po ba? Okay pa, sige pa. Thank you. Guys, alam nyo ba, ang daming nating mga talented na mga kapatid. Yes, meron din tayong mga kapatid na dancers, singers, at iba pang mga talent. At isa sa mga kapatid natin na may kakaibang talent ay si kapatid na Dave Solitario. Pero hindi lang siya basta naglalaro ng yoyo. Sumasali din siya sa mga yoyo competition. Panoorin natin ang isa sa mga competition na sinalihan niya. Please welcome Kuya Dave Solitario!
At syempre, marami din tayong talented na mga kapatid na ilan sa kanila ay mga talent ng INC Production Company. Huwag na natin patagalin at excited na ako na makasama natin sila. Please welcome Brother Daryl Garcia and Brother Ed Baraval. Yay! Yay! Hello po. Hello po. Hello po. Welcome po. Hello po. Kumusta po? Good day po. Ayos lang po. Kamusta po kayo? Ayos Mabuting lang po. mabuti. Masaya kami, masaya kami, Masaya masaya. po kami. Masaya po namin, nakasama po namin kayo ngayon. Pwede po kayong bumati sa ating mga viewers. Ayan, hello po sa lahat po ng mga viewers natin ngayon. And ngayon pa lang po bumabati na po ako ng Happy New Year po sa lahat ng mga kapatid all over the world po. Ayun, shoutout din po sa mga viewers natin. At binabati ko lang din po yung mga kalokal ko sa lokal po ng Defaro. Pati po sa family ko po dyan. At Happy New Year din po sa lahat. Ayan po, Brother Daryl po and Brother Ed po. Kwentuhan nyo naman po kami, ano po yung mga na-discover nyo po doon po sa simula bata hanggang ngayon po, na mga talents nyo po? Ako po, singing po. Simula pagkabata, kumakanta po ako. Mahilig lang talaga po sa music yung family namin. Ayun po. Si Brother Ed naman po. Ayun, ako naman po, bali ang talent ko po ay guitarist po ako. Bali ang nagturo po sa aking maggitara, yung kuya ko po, yung brother ko po na ngayon ay drummer po ng banda namin. Ayun. Minsan napagtitiwalaan po na makatugtog sa banda natin at makapag-perform po, makapagtanghal sa entablado. Ang galing Aiza and Joshua, no? Kasi yung mga talent po na na-discover nyo po is nagagamit na nila sa kanilang mga pagtupad tas sa mga aktibidad. Ano yung pwede nyong maipayo doon sa mga kapatid na may mga talent pero nahihiya silang ipakita o mahihiya silang kumbaga i-share sa lahat ng mga sa mga kapatid o sa mga aktibidad? Ako po siguro bilang someone din na wala din naman pong confidence nung nagsimula po. So siguro po ang masasabi ko po sa mga kapatid ay una po, simulan po nila. Wala naman po sa atin na nagsimula ng magaling. Wala naman pong nagsimula na alam na agad lahat ng gagawin niya. So, simulan po natin sa pagtupad ng mga tungkulin sa lokal, sa distrito, yung pagtanggap po ng tungkulin natin sa mga kapisanan. Malaking bagay po yun para ma-boost yung confidence nyo eh. Guys, napanood na ba ninyo yung Guerrero 3? Oo naman. Napanood na namin. Alam nyo ba na ang kumanta ng official soundtrack ng Guerrero 3 ay si Daryl? Galing! Ayun. Ang galing! Ayun. Ang galing! Anong feeling Daryl na isa ka sa mga kumanta ng official soundtrack ng Guerrero 3? Siyempre po, masaya. Una sa lahat, nakaka-proud po. Alam mo ba, Daryl at Ed, meron tayong content creator na gumawa ng vlog sa special screening ng Guerrero 3 at pinanood niya ito sa INC Museum. So, panoorin po natin ito. Ngayong araw nga po pala, ipupunta kami ng aking pamilya sa may Quezon City. Dahil nga po, naimbitahan kaming manood ng Guerrero 3. At sa kasama ko nga pong manonood sa may Quezon City ay wala pa rin pagbabago. Ilang beses ko na nga rin silang nasama sa mga vlogs ko, guys, kaya alam kong kilala nyo na rin sila. At ang sinakyan nga po namin papunta doon ay LRT. Pero yung jeep na sinakyan namin ngayon ay binabalang kami kung talagang saan lang yung pinakadulong pupuntahan nito. Kaya nga hindi namin alam, guys, kung maliligaw ba kami, kung sasakay pa ba kami ng jeep. Kasi sobrang iba po yung dinaanan namin nung una kaysa ngayon. Pero awa naman po ng Diyos ay nakarating na po kami dito sa may INC Museum. At napakaganda niya nga, guys, kahit maggagabi na. Kitang-kita pa rin po yung liwanag. At nung papasok na nga po kami sa may INC Museum, ay nakita na po namin agad si Kuya JC na siya pong bida sa palabas. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Lagi ka man ng vlog na ito ha. Thank you, Kuya. At ayan nga, guys, bukod nga po sa napaka-pogi ay napaka-bait din talaga ni Kuya. Talagang nung nakita niya po kami, agad niya kaming nilapitan para po i-assist at makakit na sa may taas. Dahil nga po muntikan na kaming malit kaya binilisan na namin. Pero saktong pagpunta nga po namin sa may taas ay pasimula pa lang po yung palabas. Ipinapakilala pa lang po o nire-replay po yung mga dating nangyari nung part 1 at part 2 po. Dahil nga po hindi pa napapalabas yun sa mga cinema ay bawal pa po talagang mag-video.
palabas ngang to, ang natutunan ko ay huwag tayong mawalan ng pag-asa. Lagi tayong mananalangin, sumampalataya sa magagawa ng nasa itaas. At syempre, lalong-lalo na wag tayong maiinip. Lagi po tayong mag-aantay ng masaya. Kahit po matalo tayo ay lalaban pa rin tayo hanggang dulo. At nung tapos na nga po ang palabas at pagpapakilala sa mga bida ay lumabas na rin agad kami sa pinakaloob. At nakakatuwa nga po dahil miskin sa lugar na ito ay may nagpa-picture o may nakakilala po sa akin. Sabi nga po ni Kuya ay nagpa-picture na siya sa akin sa may Philippine Arena pero nakalimutan ko na, guys. At syempre hindi nga po mawawala sa vlog na to ang magpa-picture po sa mga gumanap sa Guerrero 3. Napakaganda nga po na itong si Ate Mia. Talagang inintay po muna naming mawala yung mga tao bago po magpa-picture sa kanila. Ito nga po yung mga magulang kong napaka-sweet. Dito pa po talaga nagkulitan o lambingan. Dahil nga po nag-picture din kami dito ni Bunso ay nagpa-picture na rin sila. At syempre bago po kami umuwi ay magpapasalamat muna kami kay Kuya JC. Bukod nga po sa pagpapasalamat namin ay nagpa-picture na rin talaga kami. At bago nga po kami umuwi ay pumunta muna kami sa may Sangyupsalan. Dahil nga po nitong araw na to ay September 25 po at kinabukasan ay September 26. Birthday nga po ng mami ko. Dahil nga po birthday niya at kinabukasan nito ay aalis sila ni dading silang dalawa lang. Kaya nga po nitong araw na namin sinelebrate yung birthday ni mami. Dahil po sa mismong birthday niya ay sila na lang ni daddy yung magdi-date. At sobrang saya ko na naman nga po ngayong araw. Umuwi na naman po kaming masaya. Nakakatuwa naman yun. Oo nga, nakakatuwa. At bukod sa nakakatuwa na bata yung nagvo-vlog, 'di ba? Bilang isa siyang content creator, pinapakita niya, pinopromote niya yung mga palabas natin, 'di ba? At syempre, hindi tayo papayag na hindi mag-perform si Daryl at Ed. Kaya please welcome, palakpakan natin ang magpe-perform, Daryl at Ed. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ang aking pinangarap ngayon ay abot kamay. Nang mapating luha ay nangilid mula sa malayo, sa'yo ako hinatid. Ngayon ay natatanaw ko na ang katuparan ng hiling. Hindi na hahayaan pang mawala sa aking piling. Ito ang sandaling pinakahihintay. Walang pagsidlan ang sayang nag-uumapaw. Ito ang sandaling pinakahihintay. Nagpaalam ang buwan at dumating ang araw. Di na muling mag-iisa, nabawi ang takot at mga pangamba. Sa bawat gabi, payapa at mahimbing, dininig ng Diyos ang aking panalangin. Ngayon ay natatanaw ko na ang katuparan ng hiling. Hindi na hahayaan pang mawala sa aking piling. Ito ang sandaling pinakahihintay.
walang pagsidlan ang sayang nag-uumapaw. Itong sandaling pinakahihintay, nagpaalam ang buwan at dumating ang araw. Itong sandaling pinakahihintay, walang pagsidlan ang sayang nag-uumapaw. Itong sandaling pinakahihintay, nagpaalam ang buwan at dumating ang araw. Ang saya naman ng mga napanood nating mga games. Siyempre, hindi tayo magpapahuli. Meron ding games dito sa ating segment. Ang games na lalaruin natin ay Read My Lips Challenge. And for the mechanics po ng ating games, meron tayong mga words na ipapahula sa ating mga players. So si player 1 ay nakasuot ng headphone, may malakas na music para hindi niya marinig yung word na sasabihin ni player 2 na kanyang kasama. So kailangan hulaan sa pamamagitan ng pagbabasa ng pagbigkas ni player 2 ang word na huhulaan ni player 1. Ang unang team na makakakuha ng maraming points in 1 minute ay sila ang panalo. So, let's welcome po ang ating mga players. So, Team 1 ay si Kaed at si Daniela. Ayan. Timer starts now. Hula hoop. Hula hoop. Hula hoop. Who? Isa-isa lang. Who? Who? U. Who? U. Who? Hu. La. La. Hoop. Hula hoop. Hula hoop. Rubber band. Ra. Ra. La. Ra. 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 Rubber band. Ra. Ra. Rubber. Ra. Ber. Ber. Band. Rubber. Rubber band. Rubber band. Rubber band. Rubber band. Washing machine. Wa. Wa. Shing. Ha? Shing. Wa. Shing. Sing. Machine. Washing machine. Washing machine. Alarm clock. Alarm clock. Alarm. Larm. Ayan, so ang team 1 natin ay nakakuha ng 3 points. Ay, magpaka natin. Para po sa next players natin, ang team 2, si Joshua at si Daryl. Ayan. Okay, players, timer starts now. Flashlight. 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 Flashcard, Flashlight. flashlight, Yes. Cellphone. Cellphone. cellphone, Tama. Chocolate. Chocolate. Tama. Television. television, Nice one. Birthday. 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 birthday, Yun. Blueberry. 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 Blue.
Shampoo. Wait lang, baka may iba yan. Blueberry. Blueberry. Yun! Shopping. Shopping cart. Pwede ba itong banggitin? Iba yung... Shopping. Siya. Shopping cart. Shopping. Shopping card. Cart. Shopping. Cart. Yun. Shopping cart. Magic one. Ay, tama naman. At ang points na nakuha ng Team 2 ay 6 points at sila ang winner! Yay! Congratulations po at thank you so much po sa ating mga players. Para sa ating mga viewers, kung meron po kayong mga games na palagi ninyong nilalaro, ay pwede nyo po itong i-comment at sa next episode po natin ay pwede rin po natin itong laruin. Guys, anong mga aktibidad sa inyong lokal, distrito, o mga big events na nadaluhan na ninyo this year? Siyempre yung akin is yung nakadalo ako sa International Unity Game. Pinaka-the best para sa akin yung Cinema 2023. Wow! Ano ka ba doon? Director, ano? Magandang tanong yan. Leading man. Hello po. Ay, Leading man! grabe! Ay, dahil nasabi niya ay isa na leading man siya. Example naman. Sample ka dyan. Puta. So, sige. Palakpakan mo na, palakpakan. Ay, gusto Mamaya na na- yung palakpak, wala pa yung acting mo eh. Sige, sige. Mamaya, Oh, yun. sige. Sige. Pero, Wait, galing! Napakagaling mo, galing, ah. Joshua. Ang galing. Napakagaling mo. Pero, Pero pa lang. doon pa lang perfect na eh. Ako naman, yung hindi ko makakalimutan ay yung Summer Blast. Namasyal din sa The Garden, tapos nagpicturean sa magagandang view sa Philippine Arena. Di ba sa mga aktibidad natin, nakikita natin kung paano mag-set up ng mga stage, lights and sounds. Oo, tama ka dyan, Aisa. Tapos namimit din natin yung mga organizers and yung mga nasa production team na tumutulong para dun sa pagbuo ng aktibidad. Oo, yun sa mga viewers po natin dyan, baka nagva-vlog din po kayo sa inyong mga aktibidad. I-share na po ninyo at i-comment na po ninyo sa comment section po natin. May panonoorin po tayong behind the scene vlog kung paano magsimula yung malalaki nating mga aktibidad. Let's watch this! Welcome po sa aming Sebsi Roadshow. So gagawin po namin ngayon dito sa Roadshow ay meron kaming layunin na mabigyan po ng magandang memories ang mga kapatid. At sana po ay mag-enjoy sila dun sa mga activities and booths na inihanda. And syempre, sana ma-promote din yung mga programs at activities sa loob ng Sebsi po. So, tara po! Nandito po yung ating first booth, yung INC-TV Hoops. So, makikita po natin, tinatry nilang mag-shoot. Ayun. Kahit na hindi naman sila makashoot, at least na-try po nila. Sige nga, isa. Ayun. Try po natin. Kinakabahan lang po. Sorry po. Sorry po. Okay, next time na lang po. Dito sa next booth, yung tinatawag pong cactus. Maghahagis lang po sila ng cap and may chance silang manalo ng exclusive caps from Exclusive Souvenirs. Sebsi Exclusive Souvenirs. Meron din pong activities and games dito. Puzzle games and picture-based puzzles na pwede po nilang isolve and makakuha sila ng stickers. Yan po yung ating mga souvenirs. Naka-ready na po yung mga mugs, shirts, iba't ibang souvenirs. Actually, pwede din po maklaim to ng mga... this is an activity card po. All of the attendees will receive one po bukas or later. So, nandito po yung lahat ng booths. So, sana ma-encourage kayo na salihan po lahat ng activities. Sebsi Films booth. Hello po. Yan po. So, sabi ni ate, hello daw. So, ate, this is Ate RJ and Ate Ain. Ano pong ginagawa nyo, Ate RJ?
Kami po yung naging styling po ng mga booth po. So sa ngayon po nagpapalobo po kami para ilagay po sa mga booth para mas gumanda po yung booth po natin. Ay, kagaya po nito. Napansin natin lalong gumanda po dahil sa style. So, syempre, nandito po yung booth ng INC News and Updates. So, this is a photo booth na right after. Very special po na pwede nating i-print agad. And meron na kayong souvenir. So, ito na po. Dito na kayo makakapag-audition ng inyong talents in newscasting, INC News. So, pwede nyo po itry yung maging on TV or on-screen reporter. Pwede po nating itry yung pagiging host ng INC Radio Show. And nandun talaga sila sa loob ng isang booth. And yung booth nila, makikita natin later na siya po ay isang radio din. Yung buong booth, isa siyang radio. Kaya napakaganda ng design. Tapos napakaganda po na experience para sa ating mga kapatid. Di ba this year maraming mga nangyari sa ating mga good and not so good? Ayun nga, no matter what happens, good man yan or not so good, we always attend our worship services, patuloy pa rin tayo nakakatupad ng ating mga tungkulin at patuloy pa rin tayong dumadalo sa mga aktibidad. At syempre, madami tayong mga kapatid na gusto nilang i-share yung kanilang #ThankfulNoMatterWhat moments. Let's watch this! Nagpapasalamat po ako at ang aking buong sambahayan sa ating Panginoong Diyos dahil po hanggang ngayon nakatutupad pa rin po kami ng aming mga tungkulin. Kung paano ang batis ang hanap ng uhaw na usa. Gayon ko Sa buong taon ng aming mga paglalakbay, patuloy na kaming iniingatan. puso'y nasasabik pag naalala. Ako po ay patuloy pa rin binibiyaan ng mga pangangailangan namin sa araw-araw at patuloy na kami inililigtas. Nang manalangin kami sa aming kinalinga at pinapatawag niya kami mag-asawa na malagi sa amin ang pagkalinga at pagmamahal ng Ama. Salamat po dahil makakakay ko na rin ang aking sa iglesia nito. Next year, excited tayong lahat. Dahil this coming July, we will celebrate the 110th anniversary of the church. Wow, 110 na. Parang kailan lang, nag-centennial tayo, di ba? 2014. Ngayon, 110th anniversary na natin. We are happy to announce that we can use our official hashtag #Road to INC 110. Also, we can use this official hashtag sa mga content or vlog natin na pwede nating i-share sa ating mga social media accounts. At syempre mga kapatid, wag po natin kalimutan na panoorin ng iba pa nating mga programa tulad ng Little Ones Playlist every Saturday, 8 a.m. na ating mapapanood sa INC TV and SEBC Facebook page. Also, don't forget to watch INCMB by request Monday to Friday every 12:30 p.m. on INC TV and also on INC Production Company and SEBC Facebook page. There you have it mga viewers. Maraming salamat po sa pagsama sa aming episode. Thank you so much din po sa ating mga kapatid na content creators na na-feature ngayon. We hope you were inspired and motivated to create content that are awesome and entertaining. See you on the next episode, only here on
Social Media Roundup.